Ang patuloy na salungatan sa pagitan ng Israel at Hezbollah ay tumaas pa ng husto na nagmamarka ng isa sa mga pinakamatinding buwan ng karahasan sa Middle East. Kanina lamang, ang mga puwersa ng Israeli ay nagsagawa ng malawakang airstrike sa buong katimugang Lebanon na isinasaad ng mga ulat ang pag-target ng Israeli Defense Forces sa humigit kumulang 200 posisyon ng Hezbollah, kabilang na dito ang mga instalasyong militar, mga posisyon ng anti-tank, at mga fighter cell. Ang mga pambobomba na ito ng Israel ay bahagi ng isang mas malawak na kampanyang militar na naglalayong pababain ang mga kakayahan sa pagpapatakbo ng Hezbollah sa gitna ng patuloy na operasyon sa lupa sa katimugang Lebanon. Winasak rin ng isang airstrike ng IDF ang isang Ottoman-era market sa Nabatea, Lebanon, na nagresulta sa pagkasawi ng mga mandirigma ng Hezbollah at pagkasugat ng mga sibilyang nadamay sa naturang airstrike ng Israel. Iniulat ng Israeli Defense Forces na ang kanilang mga operasyon ay nakasentro din sa mga pinuno ng Hezbollah, partikular na kay Naim Qassem na isang bagong pinuno ng mga terorista, at isang plano sa pagwasak ng Israel sa malaking bahagi ng militar ng Hezbollah, bilang tugon sa patuloy na mga rocket fire mula sa Lebanon patungo sa hilagang Israel. Ayon sa IDF, na mahigit sa 115 rockets ang pinaputok ng Hezbollah mula sa Lebanon kanina, na lalong nagpalala pa ng todo sa sitwasyon. Ang IDF ay nagsagawa din ng malawakang pagsalakay ng ground unit nito sa southern Lebanon, na humantong sa pagkasawi sa 65 na mga miyembro ng Hezbollah, at ang pagdismantle ng IDF sa mga lungga ng mga terorista, kabilang na dito ang bagong natuklasan na underground tunnel ng grupo malapit sa border ng Israel. Sa hiwalay na insidente, nagpatuloy din ang Israel sa pagbomba nito sa malaking bahagi ng Beirut, upang linisin ang hanay ng mga terorista. Ipinahiwatig ng mga ulat na hindi bababa sa 11 na mga mandirigma ng Hezbollah ang nasawi sa patuloy na mga airstrike ng Israel sa Beirut, na humantong na sa malawakang pagkawasak ng Lebanon at nagbigay na ng matinding takot sa mga Lebanese. Ang paglala ng karahasan ay nagdulot na ng pang-internasyonal na pag-aalala tungkol sa kaligtasan ng mga sibilyan at makataong kondisyon sa parehong Lebanon at Israel dahil sa patuloy na labanan. Sa kabila ng mga kaganapang ito sa Lebanon, hindi rin pinalagpas ng Israel ang pagbomba sa mga pasilidad ng Hamas sa Gaza, na humantong sa pagkawasak at pagkasunog ng mga kabahayan. Ayon sa mga ulat, naglunsad ang mga puwersa ng Israel ng isang serye ng mga operasyon na nagtatarget sa mga posisyon ng Hamas sa Gaza, kung saan iniulat ng IDF na nagsasagawa sila ng mga clearing operation sa Jabalia, isang lugar na maraming tao na kilala sa makabuluhang presensya ng Hamas. Inangkin din ng IDF na 12 dosenang Palestinian fighters ang nasawi sa mga operasyong ito, at natuklasan ng IDF ang iba't ibang mga armas at mga bomba ng Hamas na galing sa Iran, upang maglunsad ng mga panibagong pag-atake sa Israel. Samantala, ang Estados Unidos ay nag-anunsyo ng isang makabuluhang pagtaas sa suportang militar nito para sa Israel, sa pamamagitan ng paglalagay ng isang Terminal High Altitude Area Defense na anti-missile system, kasama ang humigit kumulang 100 mga tropa ng US upang patakbuhin ito sa Middle East. Ang desisyon na ito ay dumating sa gitna ng mas mataas na tensyon sa rehiyon, lalo na kasunod ng kamakailang pag-atake ng missile mula sa Iran na nakatarget sa Israel. Ang US ay matagal nang naging pangunahing kaalyado ng Israel, na nagbibigay ng malawak na tulong at suportang militar. Ang relasyon na ito ay partikular na mahalaga sa liwanag ng patuloy na pagbabanta mula sa mga kalaban sa rehiyon, kabilang ang Iran at mga militanteng grupo na Hamas at Hezbollah. Ang paglalagay ng mga advanced na sistema ng militar, tulad ng THAAD, ay binibigyang diin ang pangako ng US na palakasin ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng Israel laban sa mga banta sa himpapawid. Ang sistema ng THAAD ay idinisenyo upang harangin at sirain ang mga short to medium range ballistic missiles sa himpapawid. Ang kasalukuyang deployment ng US para sa mga air defense system na ito ay makabuluhan, dahil sa kamakailang paglala ng labanan at ang partikular na banta na dulot ng mga kakayahan ng Iranian missile. Ang desisyon ng Estados Unidos na magpadala ng mga tropa sa Israel at mga advanced na sistema sa pagtatanggol ng missile
ay umani ng batikos mula sa Iran, kung saan nagbabala ang Supreme Leader ng Iran na ang mga naturang aksyon ay maaaring magpalaki pa ng tensyon. Ang Foreign Minister ng Iran na si Said Abbas Araghchi ay naglabas ng matinding babala sa pamamagitan ng social media na nagsasaad na ang presensya ng mga tropang Amerikano na nagpapatakbo ng mga missile defense system sa Israel ay inilagay ang kanilang buhay sa panganib. Binigyang diin niya na ang Iran ay gumawa ng malaking pagsisikap upang maiwasan ang isang mas malawak na salungatan sa rehiyon. Ngunit ipinahayag din niya na walang mga pulang linya pagdating sa pagtatanggol sa mga interes ng Iran. Ang damdaming ito ay sumasalamin sa patuloy na pangako ng Iran sa pagkontra sa kung ano ang nakikita nito bilang panlabas na mga banta mula sa Israel at sa Estados Unidos. Sa kabilang anggulo, bilang tugon sa mga pambobomba ng Israel sa Lebanon, ang Hezbollah ay naglunsad ng isang drone attack kanina na nagtatarget sa kampo ng militar na Golani Brigade ng Israel na ikinasugat ng hindi bababa sa 67 na mga sundalong Israeli at nagresulta sa pagkamatay ng 4 na mga sundalo. Ang pag-atake na ito ng Hezbollah ay iniulat na hindi nakabantay ang ibang mga sistema ng depensa ng Israel, dahil ang isa sa mga drone ay matagumpay na nakalusot sa mga air defense system ng Israel at tumama sa isang komunal na lugar sa loob ng base militar na nagdulot ng malaking pinsala sa pasilidad at sa mga tauhan ni Netanyahu. Ang drone strike na ito ay inilalarawan ng Hezbollah bilang isang paghihiganting aksyon laban sa mga airstrike ng Israel na iniulat na nagresulta sa maraming sibilyan na casualty. Kasama sa diskarte ng Hezbollah ang paglulunsad ng maraming drone ng sabay-sabay upang malito ang mga depensa ng Israel sa pag-intercept nito sa himpapawid. Pinaigting rin ng grupo ang pakikipagbakbakan nito sa mga ground unit ng Israel sa katimugang bahagi ng Lebanon, kung saan nasawi ang iilang mga tropa ng Israel dahil sa patuloy na sagupaan ng magkabilang panig. Binalangkas ng pamunuan ng Hezbollah ang mga aksyong militar nito bilang mga hakbang sa pagtatanggol na naglalayong protektahan ang soberanya ng Lebanese. Gayunpaman, ang kanilang mga pagpapasya sa pagpapatakbo ay naiimpluwensyahan din ng panloob na dinamika sa loob ng Lebanon, kasunod ng malalaking casualty sa hanay nito dahil sa mga airstrike ng Israel, na maaaring mapilitan ang Hezbollah na palakihin ang mga tugon nito upang mapanatili ang kredibilidad sa mga taga-suporta ng grupo sa gitnang silangan. Ang tunggalian na ito ay hindi lamang isang bilateral na isyu, subalit mayroon itong malalim na indikasyon sa geopolitics ng rehiyon na kinasasangkutan ng Iran, Syria, at sa iba pang mga terorista sa gitnang silangan. Ang suporta ng Iran para sa parehong Hamas at Hezbollah ay bahagi ng isang mas malawak na diskarte upang maipakita ang kapangyarihan sa buong gitnang silangan habang sinasalungat ang impluwensya ng US. Ang Ring of Fire na diskarte na ito ng Iran ay naglalayong palibutan ang Israel ng mga masasamang entity na may kakayahang maglunsad ng magkakaugnay na pag-atake upang wasakin ang gobyerno ni Netanyahu. Ang sitwasyon sa pagitan ng Hezbollah at Israel ay nananatiling walang katiyakan na nailalarawan sa kapwa kawalan ng tiwala at tumitinding mga aksyong militar. Na ang patuloy na tunggalian ay binibigyang diin ang pagiging komplikado ng Middle Eastern geopolitics, kung saan ang mga lokal na karaingan ay sumasalubong sa mas malawak na mga labanan sa ideolohiya. Bilang conclusion, ang mga kaganapan kanina ay kumakatawan sa isang kritikal na sandali sa patuloy na salungatan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Ang makataong epekto ay naging malala na may dumaraming bilang ng mga sibilyan na nasawi at pinsala sa infrastruktura na nagpapalala sa isang kakilakilabot na sitwasyon. Habang tinitimbang ng mga internasyonal na aktor ang kanilang mga tugon, ang mga darating na araw ay magiging mahalaga sa pagtukoy kung ang salungatan na ito ay maaaring magwakas o kung ito ay magiging mas malawak pa na digmaang pangrehiyon sa hinaharap. Ang pag-atake naman ng drone ng Hezbollah ay nagmamarka ng isang kritikal na sandali sa patuloy na labanan, habang ang magkabilang panig ay patuloy na nakikibahagi sa mga operasyong militar sa gitna ng tumataas na tensyon, at ang potensyal para sa mas malawak na tunggalian ay nagbabadya ng malaki, na ang paglahok ng mga internasyonal na aktor tulad ng Estados Unidos ay nagdaragdag ng isa pang layer ng pagiging komplikado sa isang masalimuot na rehiyon.
Kung walang pinagsama-samang diplomatikong pagsisikap na naglalayong makamit ang isang tigil putukan o de-escalation, ang ikot ng karahasan ay malamang na magpapatuloy na magreresulta sa higit pang makataong krisis at kawalang tatag sa rehiyon. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.